A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah ang maawain, ang mahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, at nawa ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Inuulit ko mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, sumainyo nawa ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay magbibigay ng paalaala, lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim. At nawa ang paalaala na ito ay pakinggan at pagmuni-munihan ng mga kababayan natin na hindi pa Muslim, sapagkat walang masama sa pagbibigay ng paalaala, lalong-lalo na ito ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Kaya hinihiling ko sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, hindi ko po layunin na ako'y makapanakit ng paniniwala ng bawat isa, at hindi ko po layunin na saktan ang inyong mga damdamin. Bagkus ang sa akin lamang po ay magbibigay lamang po ako ng paalaala bilang pagmamahal sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim. Kaya mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, nung ako ay isa pa akong Kristiyano, sapagkat ako ay isa akong Roman Catholic, napagmuni-munihan ko na bakit nga ba napakaraming pangalan ng tagapaglikha. Kasi meron tinatawag na Ama. Yan din ang paniniwala ko nung ako ay Kristiyano pa. Meron tinatawag na Yahweh, meron tinatawag na Jehovah, meron tinatawag na Jesus. Pagdating naman sa kay Jesus, marami rin tawag. Jesus, Jesus, Kristo, napakarami. Kaya kung ating pagmumuni-munihan, talagang napakagulong pakinggan, ang hirap unawain. Bakit? Kung halimbawa ang isang tao bibigyan ng pangalan, halimbawa ang ibinigay sa kanyang pangalan ay Romeo nung siya ay bininyagan, pagdating ba ng Amerika tatawagin siyang Roger, lilingon ho ba yung tao na yon, si Romeo? Hindi, di ba? Ganun po ang Diyos. Pag nagbigay po ang Diyos ng pangalan, ay hindi po ibig sabihin na pagdating sa ibang lugar, iba na naman ang tawag sa Kanya. Nakukuha niyo mga kapatid ang ibig kong sabihin? Kasi napakagulo. Kasi katulad na naman ng Romeo, pagdating sa Amerika, tawagin kang Roger. O pagdating sa Chinese, ano ang tawag sa'yo? Sinchancho. Hindi po ito pang-iinsulto mga kapatid at mga magulang na hindi pa Muslim, bagkus tayo po ay magmuni-muni hinggil sa ating pananampalataya, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan, ang ating kaluluwa. Sapagkat lahat tayo rito sa mundo ay makakaranas ng kamatayan. Kahit saan tayo pumunta, tayo ay sasalubungin ng kamatayan. Kaya inshallah, inihiling ko sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim na saliksikin nyo po ang bawat relihiyon, lalong-lalo na pang Islam. Sapagkat nung ako ay Kristiyano pa, ako talaga ay naguguluhan. Kaya alhamdulillah, ako ay nagabayan ng dakilang tagapaglikha dito sa relihiyong Islam. Kaya paano natin masasabing magulo? Katulad nga ng hinalimbawa ko ng isang tao na pagdating sa ibang lugar, iba na naman ang tawag. Kaya nga sabi ko, kung Ama ang Diyos, ang pangalan ng Diyos is Ama, paano naman pagdating ng Amerika, maiintindihan ba tayo ng mga Amerikano kung tawagin natin na naman Ama? Hindi, di ba? Gagawin na naman natin Father. Hindi papayag ang Diyos ng ganun. Iba-ibahin mo ang kanyang pangalan. Kahit yung tao, pag iniba-iba mo ang kanyang pangalan, hindi rin siya papayag.
Kaya sana maintindihan nyo. Kasi katulad ni Jesus, tatawagin natin siyang Kristo, Jesus, Jesus. Ha? Si Jesus, ang Kristo, ginagamit sa sabungan. O sino ang Kristo? Ituturo sa sabungan. Hindi po ba panglapastangan po ito sa sinasabi nating Diyos natin na sinasamba? Napakagulo. Kaya hinihiling ko sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim na magsaliksik po kayo. Kinakailangan po ang aniban po natin na relihiyon, yung po na relihiyon na talagang ibinigay ng tunay na tagapaglikha. Hindi lamang, hindi yung ginawa ng tao. Kasi parang sa pagkain, kung halimbawa sa pagkain, ha? Pag kumain ka ng lahat ng gawa ng tao, anong mangyayari sa katawan ng isang tao? Hindi ba masisira? Ngayon, pag ang ginawa ng Diyos ng mga pagkain yun ang kakainin natin, hindi ba ikagaganda ng katawan natin? Ano itong mga halimbawa nito? Tulad ng mga prutas, gulay, karne. Yan ang mga ginawa ng Diyos na dapat kainin ng tao. Paano kung kakainin mo lahat ng gawa ng tao? Kaya parang katulad sa relihiyon. Pag ang ginawa ng tao ang relihiyon, doon ka aanib, ay talagang masisira ang buhay mo. Hindi lang buhay mo, pati ang kaluluwa. Kinakailangan, ang aaniba natin, yung meron silang katibayan, meron silang mga dalil. Ha? Sapagkat ang tunay ng tagapaglikha, nagbigay siya ng pangalan na dapat na itawag sa kanya. Anong pangalan? Tulad ng mga tawag ng mga propita, lahat ng sugo ng Diyos. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Innani an Allah, la ilaha illa anna fa'ahbuduni salata ridikri. Katotohanan ako si Allah. Ako ang inyong sambahin. Walang ibang dapat pag-ukulan ng pagsamba kundi si Allah lamang. Yung pang ibig sabihin nun. Kaya hinihikayat ko, paulit-ulit po akong hindi magsasawa sa inyo magbigay ng paalala, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, na saliksikin nyo po ang bawat relihiyon, lalong-lalo na po ang Islam. Sapagkat tunay na ang araw ng paghukom ay nakakatakot at walang anumang uri na pwede natin ihalintulad dito sa araw ng paghukom. Walang anumang uri na nakakatakot dito sa mundo ang pwede natin ihalintulad sa araw ng paghukom. Kaya para maibsan ang takot na ito, sambahin natin ang tunay na tagapaglikha at sundin natin ang kanyang pinag-uutos tulad ng pinag-utos niya sa kanyang mga propita. Yun ang gawin natin at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Kaya mga kapatid sa Islam, hanggang dito na lamang. Ito pang inyong Brother Omar na laging nagpapaalala, magsaliksik at magnilay-nilay at magdagdag ng kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.